Ang komento ay galing po kay Rosalinda Dalida. Basahin natin. Ang bautismo ay paghuhugas ng mga kasalanan. Kailangan ay mailublog ka sa tubig at pag umahon ka na ay wala na ang iyong mga kasalanan dahil nailibing na at nahugasan ka. Salamat po sa inyong komento. Bago po tayo magpatuloy, nais ko po munang i-welcome ang bawat isa sa inyo na kung saan ay sumusubaybay sa ating YouTube channel, God's Word, Ready Scriptures. At doon sa mga bago po na napapadaan sa ating channel, please like and subscribe to our channel. At ngayon, mabalik po tayo sa ating pong pag-aaral na bigyan po natin ito ng paglilinaw. Ang paniniwala po ng iba na kung saan itong pagbabautismo ay paglubog daw sa tubig. Pag nailubog ka at naiahon, ay nahugasan na raw ang ating mga kasalanan. So, ganun ba? So, ililinaw natin sa kasulatan kung tama ang inyong diwa at kung ito'y namamali sa diwa, ay bagay na isang hindi ito aral at turo ni Kristo. Bakit po? Kasi po, yung aral at turo ni Kristo ay pangunawang espiritual. Kailangan natin ito maunawaan sa mga kasulatan. So, babasahin natin ang tamang pangunawa, yung salitang bautismo o paghuhugas ng kasalanan. So, basahin natin sa mga kasulatan upang mabigyan ng tamang diwa ang ating mga pusong walang alam sa kasulatan. Kaya at narito po ang channel para tumulong sa bawat isa sa inyo. Ngayon, basahin natin ang talatang ito na magbibigay sa atin ng pangunawa. Ngayon po, sa mga sulat ni Apostol Pedro, basahin natin unang Pedro chapter 3 verse 21. Ang tubig na ito'y larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. Ngayon, dito po sa inyong tanong, i-consider lang po natin itong binasa nating talata na kung saan ang inyo pong pangunawa patungkol po sa bautismo ay paghuhugas sa kasalanan. So tama naman po yung salitang bautismo ng paghuhugas sa kasalanan. Pero ang nakakalungkot dito, ang inyong unawa, kailangan daw mailoblob sa tubig. Literal na tubig, ano po? At pag daw umahon, wala na ang iyong mga kasalanan. So ganun ba ka-instant na kapag ginawa mong literal sa paglublob sa tubig, pag ahon mo, wala ka ng kasalanan? So ganun ba ka-bilis? Ganun ka-instant na kung saan pag ikay nabautismo sa tubig ay wala na agad yung kasalanan? Na kung saan ay nailibing na at nahugasan ka na. So, ibig sabihin po sa ganyang mga unawa ninyo, hindi po ganong ka-instant. Dapat nating malaman ang kahulugan ng bautismo sa paghuhugas, ito po isang bagay na uunawain natin dito sa ating binasa. Muli nating basahin ito. Ang tubig na ito ay larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Ngayon, ang salitang bautismo dito na magliligtas sa atin, yung salitang tubig, ito po ay isang bagay na salita ng Panginoon. So naglalarawan lang po yung tubig sa pamagitan ng salita para maunawaan natin. Kaya nga po, pinapaliwanag dito ni Apostol Pedro, hindi ito sa paghuhugas ng dumi ng katawan. Ibig sabihin, pag hinuhugasan ng iyong katawan sa pamagitan ng tubig, literal po yun, hindi raw sa ganong kaparaanan. Kundi, narito po ang tamang sagot, kundi pangako natin sa Diyos. Ibig sabihin, ipapangako mo sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na tayo gagawa ng kasalanan. Amen? Yan po yung ipapangako mo sa Diyos na dati kang hindi mabuting tao, ibig sabihin, namumuhay ka sa kasalanan, ngayong ikay naliwanagan sa pamagitan ng aral at turo ni Kristo. Amen? Kasi yung tubig dito, hindi naman literal na tubig eh. Yan po ang tinutukoy na tubig ay yung
paggabay ng Banal na Espiritu sa bawat mananampalataya. Kaya uunawain po natin yung espiritual na pangunawa sa salitang tubig, hindi po literal na tubig. Na kung saan ang inyong unawa, kapag inilubog daw sa tubig, at pagkaahon, sabi po ninyo, no? Ano sabi po dito? Balikan natin yung inyong katanungan. Ang bautismo ay paghuhugas ng mga kasalanan, kailangan ay mailublob ka sa tubig. Yun ang inyong unawa, ilulublob sa tubig. Hindi po ganon. Pag umahon ay wala na agad ang iyong mga kasalanan. Ganon ba ka-instant? So dito, para maunawaan natin, ang nilalaman ng kasulatan, kundi ipapangako mo sa Diyos na hindi ka nagagawa ng anumang kasalanan na lalabag sa kalooban ng Diyos. Kaya yung salitang tubig, hindi literal na tubig. Ang ibabautismo sa iyo, hindi literal na tubig. Di ba't napag-aralan natin yung ibabautismo sa iyo ng ating Panginoon Kristo, yung gabay ng Santong Espiritu para maturuan ka at mabigyan ka ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita at maunawaan natin yung mga kaparaan ng espiritual. Yan ang malinaw po sa kasulatan. Ngayon, alamin natin yung salitang tubig sa espiritual. Hindi po literal na tubig. Basahin natin. Mga kapatid ko sa pananampalataya, tingnan po ninyo para maunawaan natin. Maging sa nagtatanong po na si Rosalinda para maunawaan din po ninyo alam ko po meron na po kayong pag-aaral po tungkol po diyan at marami na rin po kayong napakinggang mga aral sa iba't ibang nangangaral at ang tuturo. Ngayon, dahil napadaan po kayo sa ating channel, yung mga aral at turo ni Kristo, yun ang ating susundin. Kaya tingnan niyo po ang pangangaral ng ating Panginoon Kristo. Ito'y nakasulat. Babasahin natin at maunawaan natin yung salitang tubig dito. Hindi po literal na tubig. Ang sabi po sa mga sulat ni Juan, chapter 7, verse 39, ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na espiritu. O malinaw po. Uulitin ko po sa inyo. Tita Rosalinda, para maintindihan nyo, hindi po literal na tubig na kung saan ilulublob ka, pagkaahon mo, ay malinis na yung kasalanan, nalinis ka na. Hindi po ganun. Ito po ang kahulugan ng salitang tubig. Spiritually, para maintindihan natin, ulitin natin ang talatang ito. Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na espiritu na malapit ng tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi pa ipinagkakaloob ang banal na espiritu ng panahong iyon dahil hindi pa nakakabalik sa langit si Jesus. So, ibig sabihin po, yung tubig na tinutukoy ay banal na espiritu. Amen? Pero bago mo matanggap ang banal na espiritu, kailangan mong sumampalataya. Iyan po, malino po diyan. Na kung saan, yung tatanggapin po ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya ipagkakalob itong Santong Espiritu na siyang gagabay sa iyo bago mo ito matanggap. Ang Santong Espiritu sa buhay ng isang tao, unang-una, napagsisihan mo na iyong mga kasalanan. Lumayo ka na sa mga bagay na makamundong gawain na kung saan ay sanhi ng pagkakasala mo sa Diyos para hindi ito maging hadlang sa paglapit mo sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin. Ang tungkulin po ng Banal Espiritu, magabayan tayo sa ating pamumuhay espiritual. So ngayon, bakit po ang inyong unawa ay mga bagay na literal? Kaya nga po, hindi natin maunawaan kung nasa literal ang ating diwa, kailangan maunawaan natin ito sa spiritual na pagkaunawa. So, hindi po yung paglublob sa tubig, pagkaahon mo, malinis ka na. So, kailangan makita mo yung proseso na kung saan pag sumampalataya ka, matanggap mo yung Santong Espiritu para magabayan ka at makakalakad ka sa katwiran ng Diyos, makagawa ka ng mabuti at magpatuloy sa kabanalan. Ano ba yung kabanalan? 3 bagay po ang ating gagawin. Una, para maging banal tayo sa harapan ng Diyos, unang-una po ay gagawa tayo ng kabutihan. Amen? At susunod tayo sa kanyang kalooban. Yung kahulugan ng salitang relihiyon, doon papasok po yun para maging banal ka. So, babasahin natin yung mga sulat ni Apostol Santiago sa chapter 1, verse 27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito,
ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan, at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. So yun po, magbabanal tayo sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, sa harapan ng Diyos, gagawa ka ng kabutihan. Gagawa at tutulong ka sa mga nangangailangan. At ang pangatlo, lalayo ka sa lahat ng kasalanan. Yung ibig sabihin po dito na at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. So ito yung importante na huwag tayong madudungisan. Kaya nga po, pag ikaw ay nabautismuhan sa Espiritu Santo, na kung saan siya ang maggagabay sa iyo para mailayo ka sa kasalanan ng mundong ito. Basahin nga natin sa ibang salin. Yan. Pag ikaw ay magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos, kailangan yung sinasabi nitong ang pagkareliyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito. So, dapat walang kapintasan. Pag walang kapintasan, ibig sabihin hindi ka namumuhay sa kasalanan. Lumalayo ka sa kasalanan. Kaya, ang gawain ng isang Kristiyano tumutulong sa mga ulila at mga byuda. Ibig sabihin, doon sa mga taong walang-wala at nangangailangan, at kung ikaw na merong maitutulong, tumulong ka kung mayroon kang maitutulong. Ibig sabihin, bilang pagsunod yan sa utos ng Diyos. At ang huli, at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. So, yun po ibig sabihin. So, tatalikod po tayo sa lahat ng kasamaan ng mundong ito. Ano ba yung dati mong ginagawa? So, yun, doon ka nalalayo. Yung dati mong ginagawang masama. So, ito yung sinasabi po dito sa ating unang binasa, sa unang Pedro 3:21, ang tubig na ito'y larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating lalabag sa kalooban ng Diyos. So itong part na ito, malinaw po dito sa ating binabasa, sinasabi natin sa Diyos na kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay. Malinaw po dito, i-highlight natin. Ulitin ko po, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin diyan, paglayo. Kung ikaw ngay nabautismuhan sa tubig, pag ahon mo, sabi mo, malinis ka na. Ganun ba ka-instant? Na hindi mo ikinukonsider itong mga salita. Kailangan dito, nagkakaroon ka na ng self-control sa iyong sarili. Amen? Bakit? Paano natin malalaman ang dati natin pagkatao at paano tayo mamumuhay sa udyok ng Santong Espiritu? So, ganito po yan para maintindihan natin. Babasahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 23. Para makita natin na kung namumuhay ka na sa patnubay ng Santong Espiritu. Basahin natin. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. So, malinaw po na malinaw ang pagsunod po sa kalooban ng Diyos, maudyukan tayo ng Santong Espiritu na mamuhay sa kalooban ng Diyos para hindi tayo lalabag sa mga utos ng Diyos. Amen? Kasi kung ganito ang dati nating pamumuhay, alamin natin. Ano ba ang dati nating pamumuhay? Ito po. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkahati-hati, pagkainggit, paglalasing,
pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. So iyan po ang dati mong kalalagayan. Iyan ang iiwasan mo. Hindi ka na babalik sa dati mong kalalagayan na nabanggit sa kasulatan. Kaya ngayon, dahil nabautismuhan ka sa Espiritu Santo, ito ang ipamumuhay mo. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So ngayon, magkakaroon ka ng pag-ibig. Magkakaroon ka ng kagalakan. Amen? Magkakaroon ka ng kapayapaan. Yan, pagtitiis. Amen? Kabutihan, kagandahang loob at katapatan. So lahat ng bagay na nabanggit na yan sa kasulatan, hindi mo na lalabagin ang utos ng Diyos kasi meron ka ng pagpipigil sa sarili. Ngayon, sa ating pong nagtatanong, naging malinaw po ba? Hindi po literal na bautismo sa tubig ang inyong gagawin. Alam niyo po, Ate Rosalinda, para maintindihan ninyo itong inyong komento, ililinaw pa natin muli kong babasahin para dagdag kaalaman itong aking ipapaliwanag sa inyo. Yung sinasabi po ninyo na ang bautismo ay paghuhugas ng mga kasalanan, kailangan ay mailublob ka sa tubig at pag umahon ka na ay wala na ang iyong mga kasalanan dahil nailibing na at nahugasan ka na. So ngayon, pag-usapan natin yung salitang nailibing at nahugasan. Spiritual na pagkaunawa po ito, no? Hindi po literal na paglilibing. Ano ho? So unawain po natin. So basahin natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo. Dito sa Roma 6:3. Basahin natin. Hindi ba ninyo alam na noong nabautismuhan tayo kay Hesukristo, nangangahulugan ito nakasama tayo sa kanyang kamatayan? Ibig sabihin, nung namatay ba ang ating Panginoon, namatay ka rin ba? Literally? Di ba't hindi? Ang ating Panginoon, nakaranas yan ng kamatayan, pero tayo, hindi naman tayo nakaranas. Bakit sinasabi dito na kasama tayo? Yan po, nakalagay po diyan, yung word na kasama tayo. Hindi naman tayo kasama. Amen? Ikaw ba nakasama sa kanyang kamatayan? Tanong ko po sa inyo. Kaya hindi po pangunawang literal, pangunawang espiritual. Ituloy natin sa verse 4 para mas maintindihan po natin. Tita Rosalinda, ano po? Ang sabi dito, sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. So malinaw po. Ito po yung ating ipapamuhay. Tayo rin ay mamuhay ng bagong buhay. Yun ibig sabihin po. Yung namatay po at inilibing, sabi po dito, no? Kaya noong nabautismuhan tayo, saan tayo nabautismuhan? Sa tubig o sa Espiritu Santo? Kaya nga, kung ang inyong bautismo ay sa tubig, ay hindi po magiging ganap yun. Kasi dapat, para maging ganap tayo sa harapan ng Ama, bautismo sa Espiritu Santo. Amen? Kaya ang sinasabi pa dito, yung salitang bautismo, namatay tayo, hindi naman tayo namatay. Hindi naman tayo inilibing. Di ba? Nakasama niya. Ang ibig sabihin diyan, yung nailibing at namatay sa atin yung ating kasalanan na nabanggit ko kanina kung ano yung pinamumuhay mo. Aalsin mo yun. Ibig sabihin, itatanim mo sa limot. Lalayo ka doon. Yun ang ibig sabihin, namatay ka sa kasalanan na hindi ka na gumagawa ng ganong kasalanan. Kaya kung paanong binuhay si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Yan ang ibig sabihin. Mamumuhay tayo sa bagong buhay. Ano ba yung bagong buhay natin? Malinaw sa sinasabi, kung ang naibautismo sa iyo ay paggabay ng Santong Espiritu, ito yung ipamumuhay mo. Basahin muli natin. Galatia 5:22. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Yan. May pag-ibig, may kagalakan, may kapayapaan, may pagtitiis, may kabutihan, kagandahang loob, katapatan. Ituloy pa natin sa verse 23.
kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Yan. Bakit hinuli yung pagpipigil sa sarili? Kalimitan sa atin, walang pagpipigil sa sarili. Madaling magalit, maiyamot. Amen? Kaya kailangan mo magkaroon ka ng self-control. Kasi kung wala kang self-control, pwede kang magalit, magmura, o anong bagay na kung saan ay pwede kang mag-asala. Kasi kung may mga bagay na meron ka nito na nabanggit, yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandang loob, katapatan, kaninahunan, at pagpipigil sa sarili, kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang utos ng Diyos. So, malinaw po ba? So, yan, pamumuhay mo yan. Ano? Yung bautismo sa Espiritu Santo, dahil siya ang mag-guide sa iyo, mamumuhay ka sa kaparaanan ng nabanggit po dito, no? Kaya, dapat, kailangan natin yung bautismo sa Espiritu Santo, hindi sa tubig. Malinaw po yan para magkaroon ka ng gabay. Dahil, kasi, ito ang layunin ng Diyos. Kung ganito yung pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Amen? Kaya ipamumuhay mo yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahan loob, at katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Amen? So yan ay siyam. Yan ang sinasabi ng bunga ng Espiritu. Pero po ito yung ating ipamumuhay. Yan ang iyong magiging bunga na bagong pagkatao. Yung sinasabi dito na kung saan ay kaya noong nabautismuhan tayo, ibig sabihin nabautismuhan saan? Sa Espiritu Santo. Hindi bautismo sa tubig. Ibig sabihin namatay tayo at inilibing nakasama niya. Hindi naman tayo nakasama sa paglilibing, di ba? Ibig sabihin, yung kasalanan na binayaran ni Kristo, yung ating kasalanan, kaya bayad na yun, huwag ka na magkasala. Inako na ni Kristo, binayaran ni Kristo yung ating kasalanan iyon, kaya dapat, ang sabi dito, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Ano ba yung bagong buhay? Yung dati mong buhay masama, yung bagong buhay mo ngayon, meron ng kabanalan, may kabutihan, at lumalayo sa anumang kasalanan ng mundong ito. Okay po ba yon? Sana naintindihan mo. Napakaganda po ng ating explanation sapagkat binasa natin sa kasulatan. Aywan ko na kung ang ating kokote o ating kaisipan ay ayaw na talaga natin tanggapin yung katotohanan ay nasa inyo po. Kasi yung natanim sa inyo ay aral ng galing sa tao, hindi galing sa aral ni Kristo. Kaya itong lahat ng nabanggit ko, aral at turo mula sa ating Panginoong Hesukristo. Sana napagpala po kayo. Ano po? Kaya nga po, yung kagandahan natin na papag-aralan, yung bautismo sa Espiritu Santo ang kailangan natin, hindi po yung bautismo sa tubig. Sana po kung naintindihan ninyo ang ating pong talakay ngayong gabing ito, naway nagbigay sa atin ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Please like and subscribe to our channel. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, ibalik natin sa Diyos Ama ang kapurihan, kadakalaan at kapangyarihan maging sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Hanggang sa muli po. Amen.